Tinalakay o tinatalakay ngayon sa Senado ang mga kaso ng illegal fishing na nakakaapekto sa maliliit na mangingisda. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon. Cheryl, tinatalakay sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang pagpapatupad ng proteksyon sa 15 kilometers na municipal waters mula sa baybayin na matagal nang inilaan para sa mga maliliit na mangingisda sa ilalim ng Republic Act 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998. Sa huling tala kasi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa taong 2025, 7,639 na kaso na ang natanggap ng ahensya patungkol sa mga questionable o illegal na pangingisda sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Dito, nasa 500 ang kaso ng encroachment o ang panghihimasok ng mga commercial fishing boats sa mga municipal water. Iniisyohan na raw ang mga ito ng notice of violation at patuloy din daw ang monitoring at surveillance efforts ng mga ahensya gamit ang nasa 18 patrol vessels pati ang patrol boats na binigay sa mga lokal na pamahalaan. Yun nga lang, hindi kontento ang komite sa mga naturang aksyon dahil nananatiling apektado ang mga lokal na mangingisda dahil dito umaabot sa 80 insidente kada araw ang pagpasok sa commercial fishing vessels sa mga municipal water mula 2023 hanggang 2025. May mga pagkakataon din daw na nalilimitahan ang mga LGU sa paggamit ng patrol boats dahil daw kailangan pang hintayin ang Philippine Coast Guards. Sa kabila nito, nananawagan ng ilang mga senador kabilang si Senator Risa Hontiveros na imbestigahan ang umano'y kabiguan ng gobyerno para tugunan ito. Cheryl, babala pa ni Senator Erwin Tulfo na kapag hindi raw inayos ng BFAR maging ng ibang mga ahensya ang pagtugon nito, hindi raw siya mag-aalintalang isama ang mga opisyal nito sa kustodiyan ng Senado kasama ang kontratistang si Curly Discaya. At ang sinasabi naman ni Senator Kiko Pangilinan, hindi lang daw ito ang issue, isama na rin daw yung issue ng girian nga sa Middle East na nakakaepekto sa iba't ibang sektor kabilang ang mga mangingisda na gumagamit din ng produktong petrolyo, kaya dapat lang daw na aksyonan lahat ng mga issue kinalaman dito, lalong-lalo na ang pagbibigay ng subsidiya sa mga sektor na apektado. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.